Maagang maaga, tinutulungan ni Ana ang kanyang kasintahang si Bryce sa kanyang necktie dahil hindi nito magawa ng tama ang buhol. Sa balita, pinag-uusapan nila ang pagtuklas sa ikalimang biktima ng serial killer na kilala bilang Tearjerk Jack. Sa paaralan, nagtuturo si Ana sa mga bata sa klase. Hindi sinasadyang natapon ng isa sa mga bata ang kanyang tasa habang nagpipinta at nabalisa si Ana sa paraan ng pagbago ng tubig sa mga mata ng drawing. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Ana sa club kasama ang mga kaibigan, sina Nena at Francine. Sinabi niya sa mga kaibigan na hindi siya makakasama sa kanilang taunang paglalakbay dahil gusto siyang isama ni Bryce sa Vegas na nagpaisip sa mga kaibigan niya kung magpo-propose ba ito. Sa pagtatapos ng gabi, nagpa siya si Ana na maglakad pa uwi. Pagdating niya sa tulay, nakita niya ang isang babae na humahagik-gik kasama ang isang lalaki at inakala niyang sila ay magkasintahan na naghaharutan. Gayunpaman, biglang bumagsak ang patay na babae at sinimulan ng lalaki na pagsamantalahan ang katawan. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Ana at narinig ito ng killer kaya tumingala siya at natuklas ang may nanunood. Agad na tumakbo si Ana, ngunit aksidenteng natisod at natumba, nabitawan ang kanyang telepono at bag sa proseso. Hinawakan siya ng killer sa buhok at inihagi sa ilang construction materials bago siya inatake gamit ang patalim. Itinaas niya ang kanyang mga braso para protektahan ang sarili kaya nasugatan ang kanyang kamay sa halip. Pagkatapos ay itinulak siya ng killer sa railing para umatake muli, gayunpaman, nadulas siya at nahulog sa tulay. Nauntog ang ulo ni Ana bago nahulog sa tubig, kaya't hindi niya nakita ng maayos ang mukha ng lalaki. Umalis ang killer matapos kunin ang mga gamit ni Ana. Mabuti na lang at nakita ng lalaking pulubi na nakatira sa ilalim ng tulay si Ana at iniligtas siya. Maya-maya, nagising si Ana sa ospital. Nasa kwarto si Bryce at ang kanyang mga kaibigan, ngunit hindi niya sila nakilala at hindi sila hinayaan na lumapit. Ipinaliwanag ng doktor na mahigit isang linggo siyang walang malay at sinubukang bigyan siya ng pampakalma, ngunit nataranta si Ana at tumakbo palabas ng kwarto. Sinubukan siyang pigilan ni Bryce, gayunpaman, hinila siya pabalik ng doktor, sinabing kailangan niyang mapag-isa. May dalawa pang doktor sa pasilyo at nalilito si Ana dahil pareho sila ng mukha. Tumakbo siya para magtago sa banyo at tumingin sa salamin. Laking gulat niya nang hindi niya makilala ang sarili niyang mukha na naging dahilan upang mapaiyak siya. Ilang sandali pa, ipinakita ng doktor kay Ana ang ilang larawan ng parehong lalaki, ngunit iba-iba ang mukha na nakikita niya sa bawat pagkakataon. Napagpasyahan ng doktor na mayroon siyang mga sintomas ng face blindness. Ito ay sanhi ng isang sugat sa temporal lobe na siyang bahagi ng utak na responsable sa pagkilala ng mga mukha. Kakagising lang ni Ana, kaya maaaring pansamantala lang ito, ngunit kung hindi siya bumuti, kakailanganin niyang magpatingin sa espesyalista. Pagkatapos, iniuwi ni Bryce si Ana. Unti-unti na siyang nasasanay sa bagong mukha na ito at hinayaan pa niya itong halikan ng pisngi niya. Gayunpaman, nang lumabas siya ng kwarto para sagutin ang telepono at bumalik, iba na ang mukha nito at muling nabalisa si Ana. Sinabi sa kanya ni Bryce na ang tawag ay mula sa isang detective na gustong kunin ang kanyang pahayag. Isiniwalat niya na siya ang tumawag sa kanya sa tulay at narinig siyang nakikipaglaban sa killer. Sa istasyon ng pulisya, nakilala ng magkasintahan si Detective Karest. Natagpuan niya ang bracelet ni Ana sa tulay, ngunit hindi ang iba pa niyang gamit, kaya hiniling niya rito na huwag kanselahin ang linya ng telepono nito dahil maaaring makatulong ito sa kanila na matunton ng killer. Kinumpirma ni Karest na nakasalamuhan ni Ana ang kilalang killer na si Tearjerk, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya maaaring magbigay ng proteksyon para rito dahil ito ay isang nakakapagod na proseso na tatagal ng mahabang panahon. Medyo malabo ang paglalarawan na ibinigay niya sa pulisya, kaya ipinakita sa kanya ni Karest ang ilang larawan ng kanilang mga sospek upang matulungan siyang matukoy ang lalaking nakita niya. Nagalit si Ana at mabilis na umalis ng opisina, kaya sinigawan siya ni Karest. Kinailangang ipaliwanag ni na Bryce at Ana ang nangyayari habang nakikita ni Ana ang lahat ng mga pulis na may iisang mukha. Pagkaalis ng mag-asawa, pinuntahan ni Karest ang profiler, si Lanyan. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan siya kay Nikki, ang anak ng unang biktima. May nakita siya, ngunit dahil sa trauma ay hindi na siya nagsasalita, kaya gumagawa lamang siya ng mga nakakatakot na drawing. Ikinwento ni Karest sa kasamahan niya ang tungkol sa kanyang kaso at binanggit ni Lanyan na pinapatay ni Tearjerk Jack ang mga biktima bago niya pinagsasamantalahan ang mga ito. Tila ayaw niyang makita kung sino talaga siya at dahil nakita siya ni Ana, malamang na magiging interesado siya rito. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ana matapos ang bangungot tungkol sa pagkalunod sa ilog. Pumunta siya sa banyo para maghilamos, ngunit kinasusuklaman niya ang kanyang refleksyon. Bigla, may kamay na humawak sa kanya mula sa likuran at hiniwa ang kanyang leeg, ngunit sa sandaling iyon, totoong nagising siya. Nagising si Bryce sa paggalaw niya at nang subukan siyang halikan bilang pagbati, natakot siya dahil iba ang mukha niya. Nang subukang halikan siya sa labi, inilapit nito ang kanyang pisngi sa halip. Samantala, bumalik si Karest sa tulay upang tanungin ang lalaking pulubi. Sa kasamaang palad, lasing na lasing ito, kaya iniwan ni Karest sa kanya ang kanyang card. Pagkaalis ng detective, may ibang bumisita sa lalaking pulubi para patayin ito. Sa bahay, nakipag-usap si Ana sa kanyang ama na nasa ibang bansa at nangakong babalik sa lalong madaling panahon.
Sa sandaling iyon, may nag-doorbell at kinabahan si Ana, ngunit sina Nena at Francine lang pala. Muli, nakita sila ni Ana na may mga bagong mukha. Ipinakita ng dalawa sa kanya ang dyaryo at isiniwalat na nasa front page pala ang kwento ni Ana. Pagkatapos, tiningnan nila ang mga larawang ipinost nila sa social media, ngunit nagalit si Ana dahil iba ang hitsura ng kanyang mukha at ng profile picture kumpara sa mga larawan sa club. Dahil pagod na sa ganitong pakiramdam, nagpa siya si Ana na magpatingin sa isang espesyalista na nagngangalang Langenkamp. Tiningnan ng doktor ang x-ray at malungkot na kinumpirma na permanente ang face blindness, ngunit ipinaliwanag din na maaaring may isang mahalagang mukha na hindi malilimutan ni Ana. Nang sa wakas ay bumalik na si Ana sa trabaho, napansin niya na pare-pareho rin ang mukha ng lahat ng mga bata, kaya pinasuot niya sila ng mga name tag. Naging maayos naman ang natitirang bahagi ng araw hanggang sa makita ni Ana ang isang lalaking nakasuot ng orange na damit sa labas ng silid-aralan na nakatitig sa kanila. Sa sandaling iyon, dumating ang isang ina at nagambala ang atensyon niya, kaya't nawala ang lalaki sa labas. Nagtanong ang ina tungkol sa kanyang anak dahil hindi niya ito mahanap at iniulat ng isa sa mga bata na umalis ang bata kasama ang kanyang ama. Ikinagulat ito ng ina dahil siya ang may buong kustodiya at alam ng paaralan na hindi pinapayagan ng kanyang dating asawa na sunduin ang kanyang anak. Patuloy na nag-iingay ang mga bata at patuloy na nagrereklamo ang ina kay Ana, dahilan para mapasigaw ito ng tumahimik ka. Pagkatapos, sinabi ng punong guro na wala sa kondisyon si Ana para magturo at sinuspinde siya ng ilang buwan. Papayagan lamang siyang bumalik kapag bumuti na ang kanyang pakiramdam. Sa tren pa uwi, isang lalaking nakaupo sa tabi ni Ana ang umalis at nagulat siya nang makita ang kanyang bag sa upuan. Lumingon-lingon siya ngunit wala siyang nakilalang mga mukha. Sa tulay, iniimbestigahan ng mga pulis ang pagkamatay ng lalaking palaboy. Nakatanggap si Karis ng tawag mula kay Ana na nagsabing nasa tren ang killer. Gayunpaman, ang tanging paglalarawan na may bibigay niya ay kulay orange na damit. Sinabihan siya ni Karis na manatili sa tren bago naputol ang tawag ng dumating sa tunnel. Nang pumasok ang lalaking nakasuot ng kulay orange na damit sa kanyang kinaroroonan, agad na nagtago si Ana. Gayunpaman, papalapit na ang lalaki, kaya nagsimula siyang tumakbo mula sa isang bagon patungo sa isa pa habang hinahabol siya nito. Nang malapit na siyang maabutan, hinila ni Ana ang emergency lever at huminto ang tren kasabay ng pagdating nito sa istasyon. Sinigawan ni Ana ang lalaki habang nagmamadaling pumasok ang mga pulis para hulihin ito. Kaya, ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkalito habang tinatawag si Ana na Snowflake. Napagtanto niya na ang lalaking ito ay ang kanyang ama at hindi niya ito nakilala, kaya niyakap niya ito habang umiiyak at humingi ng tawad. Sa bahay, hindi sinasagot ni Ana ang anumang tawag at patuloy na hinahawakan ang kanyang mukha sa harap ng salamin. Hindi na nagiging normal ang refleksyon, kaya't muli siyang nag-breakdown at hinampas ang salamin, nabasag ito. Kalaunan, binisita muli ni Ana sina Langenkamp. Ibinahagi ng doktor na dati siyang may career sa musika, ngunit nawala ito sa aksidente na naging dahilan ng kanyang pagkabingi. Nabigla si Ana dahil hindi sila kailanman nagkaroon ng anumang problema sa pag-uusap. Kaya, ipinaliwanag ni Langenkamp na natuto siyang magbasa ng mga labi. Sinabi sa kanya ni Langenkamp na ang mga tao ay may karagdagang pandaman na tinatawag ng mga Hapones na muga. Ito ang nagpapahintulot sa isang tao na maglakad nang hindi na kailangang isipin ng pagtapak ng paa sa harap ng isa pa. Ayaw niyang mawala ang pandaman ni Ana, kung hindi, magiging paralisado siya sa lipunan tulad ng kanyang mga pinakamalalang pasyente. Matapos tiyakin ni Ana na gusto niyang mamuhay ng normal, ipinakita ni Langenkamp sa kanya ang dalawang maliliit na bato na tila pareho sa unang tingin. Gayunpaman, sa mas malapitang pagtingin ay nagpapakita ng ilang pagkakaiba tulad ng maliit na bitak. Nang ihalo niya ang mga ito sa ibang mga bato, mas mahirap itong mahanap. Nais ni Langenkamp na ituon ni Ana ang pansin sa mga palatandaan sa mga tao tulad ng mga nunal o tato. Tiningnan ni Ana ang mga bato at natagpuan ng may bitak na nagpaiyak sa kanya dahil sa wakas ay naramdaman niyang may pagunlad na siya. Kinabukasan, tinulungan ni Ana si Bryce sa kanyang necktie. Pagkatapos niyang umalis papuntang trabaho, gumamit siya ng mga colored pencil para iguhit ang necktie sa kanyang notebook. Kalaunan, sinundo ni Ana si Bryce at natagpuan niya ito sa pamamagitan ng paghahanap sa necktie nito sa kanyang likuran. Tuwang-tuwa si Bryce na natagpuan siya nito at niyakap siya habang sinasabing sa wakas ay hindi na siya baliw. Ayaw ni Ana na magalit ito, kaya nagkunwari siyang mas maayos na siya sa halip na ibahagi ang kanyang paraan. Pag-uwi nila, nag-intimate sila, ngunit mahirap para kay Ana dahil bagong mukha ang nakikita niya sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Nang gabing iyon, pumunta si Ana sa club at hinanap ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga damit. Sa wakas ay ikinwento niya sa kanila ang tungkol sa kanyang kondisyon at hiniling sa kanila na itago ang sikreto kay Bryce. Maya-maya, dinala ni Langenkamp si Ana sa mataong kalye at tinuruan siyang magbasa ng body language ng mga tao para mas komportable siyang makayanin ng maraming tao. Huminto si Ana sa tindahan ng dyaryo at nalaman na si Tearjerk Jack ay nakagawa ng isa pang pagpatay. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng isang lalaki na nakakatakot na nagsabing kilala niya kung sino ito. Kaya, nataranta si Ana at tumakbo upang humingi ng tulong sa pulis. Gayunpaman, nang lumingon siya, wala na ang misteryosong lalaki.
Pagkatapos, pumunta si Ana sa istasyon ng pulis at nagulat nang makita si Karis na may parehong mukha. Bilang pagsubok, lumingon siya at tumingin muli, ngunit pareho pa rin ang hitsura nito. Natuwa siya tungkol dito, bagaman hindi niya maintindihan kung bakit kakaiba siya. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Lanyan, na patuloy pa rin nag-aalaga kay Nikki. Inamin ni Lanyan na nagdududa siyang hinahabol siya ng killer, kung hindi, malamang ay umatake na siya. Ipinaliwanag ni Ana na pumunta siya rito para gumawa ng lineup sa halip na tumingin sa mga larawan dahil maaaring matukoy niya ang killer sa ibang paraan. Pagkaalis ni Lanyan, ibinahagi ni Karis na ang teorya ng kanyang kasamahan ay nag-iwan si Ana ng impression sa kriminal dahil nakita niya itong gumawa ng bagay na kakilakilabot at lumayo. Inamin din ni Karis na nang mangyari ang unang pagpatay, napagpasyahan ni Lanyan na ang kriminal ay isang sociopath, ngunit iniisip ni Karis na ito ay isang krimen lamang ng pagnanasa. Nang mangyari ang sunod na pagpatay, napagtanto niyang tama si Lanyan kaya nagtiwala siya sa kanyang salita mula noon. Pagkatapos ay tiningnan ni Ana si Nikki na naghihintay sa labas ng opisina at nagpahiwatig siya ng katahimikan. Pagkatapos, hinayaan ni Karis si Ana na tingnan ang kanilang mga suspect sa isang lineup. Hiniling niya sa kanila na gumalaw at gumawa ng ilang mga pagkilos upang mapag-aralan niya ang kanilang mga body language. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang killer. Pagkaalis ni Ana, ipinaalam kay Karis na tinanggihan ng kanyang kahilingan para sa proteksyon ng saksi. Nagalit ng husto si Karis kaya tinukso siya ng kanyang partner sa pagkakaroon ng crush kay Ana. Maya-maya, pumunta si Ana sa club kasama si Bryce at ang kanyang mga kaibigan upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Nagsasaya si Ana sa dance floor at pumunta si Bryce sa bar para uminom. Nang mawala siya sa paningin ni Ana, kinuha niya ang kanyang notebook at nahanap ito sa pamamagitan ng paghahanap ng necktie nito. Hinalikan niya ang lalaki, ngunit lumitaw ang mismong si Bryce sa likuran niya. Lumilitaw na may isang taong may parehong necktie niya. Hinabol ni Ana ang nagagalit na Bryce at ipinakita sa kanya ang kanyang notebook. Napagtanto niya na nagsisinungaling si Ana sa kanya at iba't ibang lalaki ang kanyang nakikita habang sila ay nag-i-intimate. Hindi na ito natiis ni Bryce at nakipaghiwalay sa kanya bago umalis. Pagkatapos ay nakatanggap si Ana ng tawag mula sa isang misteryosong boses na bumati sa kanya ng maligayang kaarawan. Nang tingnan niya ang caller ID, napansin niyang ito ang kanyang dating numero. Inilarawan ng boses kung gaano siya kaganda ngayong gabi at natakot si Ana dahil nangangahulugan ito na nasa club ang killer. Kinutsa siya ng killer dahil hindi niya makilala ang lalaki mula sa kanyang sariling ama, ngunit sinabi rin niya na siya lang ang hindi niya kailangang pagtaguan. Bago ibaba ang telepono, binanggit niya na kasama niya ang isa sa mga kaibigan nito. Nagmamadaling hinanap ni Ana ang mga babae at natagpuan si Nena, ngunit nawawala si Francine. Lumingon sila sa paligid at labis na natakot nang matuklasan na si Francine ay pinatay. Mabilis na pinindot ni Nena ang fire alarm at nagpanik ang mga tao habang binabantayan ni Ana ang lalaking naghulog ng bangkay ni Francine. Sa kasamaang palad, hindi niya makilala ang mukha at nakatakas ito. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang mga pulis at lumabas si Lanyan mula sa banyo na may necktie na tila pag-aari ng killer. Nagkaroon ng breakdown si Nena at binigyan niya si Ana ng pepper spray bago umuwi. Sinabi ni Karis kay Ana na patuloy nilang sinusubukang tawagan si Bryce, ngunit hindi nito sinasagot ang telepono at binanggit na nakita sila ng mga saksi na nagtatalo. Ipinaliwanag ni Ana ang nangyari at ipinakita sa kanya ang kanyang notebook. Kaya, napansin ni Karis na ang necktie ni Bryce ay tugma sa natagpuan ni Lanyan. Iniuwi ni Karis si Ana at nakita nila ang jacket ni Bryce sa sahig. Nang kunin nila ito, nahulog ang lumang telepono ni Ana. Gayunpaman, iniisip niyang na-frame up si Bryce dahil kausap niya ito sa telepono nang salakayin siya ng killer. Dahil ayaw iwanang nakalantad si Ana, inanunsyo ni Karis na ilalabas niya ito sa bayan. Kinabukasan, dumating ang dalawa sa Coal Island kung saan lumaki si Karis. Napakaliit ng komunidad, kaya si Terry lang ang doktor at iisang paaralan na may iisang guro lang sa bawat baitang. Pumayag si Ana na magpahinga muna rito. Kinagabihan, ipinaalam sa kanya ni Karis na naaresto na nila si Bryce na itinanggi ang lahat. Ibinahagi ni Ana ang pakiramdam na nawawalan siya ng identity at inamin ni Karis na noong nakilala niya siya, parang kilala na niya ito. Nagbahagi sila ng matamis na sandali at nauwi sa halikan na mabilis na nauwi sa mas mainit na sandali. Masaya si Ana na makita ang parehong mukha sa buong karanasan. Kinabukasan, nagpa siya si Karis na ahitan ng kanyang mukha. Ang tunog ng blade ay nagparamdam kay Ana ng bangungot tungkol sa killer at ang mukha nito ay naghalo sa mukha ni Karis. Nang tignan niya ito, nagising si Ana at nagulat sa isang bagong mukha, kaya binasag niya ang lampara sa ulo nito. Ipinaliwanag ni Karis na nagahit siya at nag-breakdown si Ana na pagtanto na hindi niya alam ang tunay na mukha ni Karis. Dahil sa balbas, madali siyang makilala, kaya't kumapit siya sa imaheng iyon simula nang makilala niya ito. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Karis ng tawag na nagpaalam sa kanya na negatibo ang DNA test, ibig sabihin ay hindi si Bryce ang killer. Naisip ni Ana ang bangungot na naranasan niya at napagtanto niyang nakikilala niya ang mga mukha sa kanyang mga panaginip. Bumalik ang dalawa sa lungsod upang bisitahin si Langenkamp na nagpaliwanag na ang hipnotismo ay hindi laging mapagkakatiwalaan at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa kanyang mental health.
Gayunpaman, gusto pa rin ni Ana na gawin ito dahil naniniwala siyang ang sagot ay nasa kanyang mga panaginip. Gumamit si Langenkamp ng mga malumanay na salita upang tulungan si Ana na makatulog at ginabayan siya sa kanyang mga alaala. Malabo ang gabi sa tulay, ngunit alam niya na ang parehong mukha ay sumusunod sa kanya. Napagtanto rin niya na ang killer ay nasa istasyon ng pulisya noong line-up at ito ang lalaking hinalikan niya dahil sa parehong necktie. Pagkatapos, pinatuloy ni Karis si Ana sa kanyang apartment bago pumasok sa trabaho. Dahil sa nakita ni Ana sa kanyang panaginip tungkol sa line-up, ipinadala ni Karis ang kanyang mga tauhan upang hulihin ang lahat ng mga sospek. Samantala, kumuha si Ana ng litrato ni Karis at gumuhit ng balbas na nakatulong sa kanya na makita ang dating mukha. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng text mula kay Bryce na humihiling na magkita sila mamaya. Sa club, natagpuan ni Ana si Bryce dahil sa kanyang maling buhol ng necktie. Humingi ng tawad si Bryce sa kanyang mga ginawa at umorder ng inumin, ngunit kinabahan si Ana dahil may hiniling ito sa kanya na hindi niya gusto. Habang papasok si Lanyan sa club at pinapanood sila mula sa malayo, binigyan siya ni Bryce ng ticket sa Vegas at isang engagement ring, ngunit tinanggihan ni Ana ang kanyang proposal. Napagtanto ni Ana na hindi niya talaga ito mahal dahil ang pagbabago ng mukha nito ay hindi mahalaga kung totoong mahal niya ito. Sinabi ni Bryce na hindi niya inaasahan ito pagkatapos ng kanyang text message at nagmadaling pumunta sa banyo. Kaya, tiningnan ni Ana ang kanyang telepono at natuklasan na natanggap niya ang parehong mensahe na natanggap niya, ngunit ito ay nilagdaan gamit ang kanyang pangalan. Sa banyo, lumitaw si Lanyan sa likod ni Bryce at inihampas ang kanyang ulo sa salamin para patayin ito. Ninakaw niya ang kanyang mga damit at inihulog ang bangkay sa inidoro. Sa mesa, sinubukan ni Ana na tawagan si Karis, ngunit naiwan nito ang kanyang telepono sa kotse. Nang bumalik si Lanyan na suot ang mga damit ni Bryce, hindi siya nakilala ni Ana at sinabihan siyang dapat silang umalis dahil na-set up sila. Samantala, sumakay si Karis sa kanyang sasakyan kasama ang isa sa mga sospek. Nakinig siya sa voicemail nito at nag-alala nang malaman niyang kasama ni Ana si Bryce. Sa sandaling iyon, nagreklamo ang sospek tungkol sa huling lineup dahil napakabastos ni Lanyan sa kanya. Napaisip si Karis tungkol sa kanyang kaibigan at sa wakas ay pinagsama-sama ang mga pahiwatig na pagtanto na siya ang salarin noon pa man. Binago niya ang ebidensya at ginagamit si Nikki bilang panangga. Sa labas ng club, naglakad si Ana kasama si Lanyan at sa wakas ay napansin niyang perpekto ang buhol ng kanyang necktie. Nagkunwari siyang hahalikan ito at nag-pepper spray sa kanyang mukha bago tumakbo palayo. Sinimulan siyang habulin ni Lanyan at habang tumatakbo sila sa kalye, nakita sila ni Karis at lumabas ng sasakyan para sumama sa kanila. Sa kanto, natigilan si Ana nang may mga batang nakapaligid sa kanya na nagro-rollerblade. Lumitaw si Karis sa tabi ni Lanyan at pareho silang naglabas ng kanilang mga baril. Dahil pareho ang kanilang suot na uniforme, nakita sila ni Ana na pareho ang mukha. Nabangga ng mga rollerblader ang isa sa mga pulis at nabitawan ito, kaya kinuha ito ni Ana. Hinedbat ng armadong pulis ang walang armas para matumba ito, ngunit bumunot ito ng patalim na nagpapatunay na siya si Lanyan. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, tumakbo si Ana papunta sa tulay. Nakita niyang hinahabol siya ng mga lalaki, ngunit hindi pa rin niya sila makilala, kaya umakyat siya sa rehas at nagsimulang maglakad sa gilid. Sumigaw si Karis para hilingin sa kanya na manatiling nakatago at sinubukan ni Lanyan na barilin siya. Nagulat si Ana sa ingay at muntik na siyang mahulog. Habang nagrereklamo tungkol kina Nikki at Ana, mabilis na kumilos si Lanyan at sa wakas ay natagpuan siya. Kumapit ng mahigpit si Ana para maiwasan ang pagkahulog at sinubukan siyang barilin, ngunit nakaon ang safety ng baril. Nagtago muli si Lanyan bago pa niya ito maayos. Pagkatapos ay bumalik si Ana sa tulay. Sinubukan siyang lapitan ni Karis, kaya binaril niya ito sa lupa para itaboy siya. Binanggit niya ang Coal Island, gayunpaman, maaaring malaman ng sino man kung taga saan si Karis. Biglang lumitaw ang isa pang Karis at napagtanto ni Ana na siya ang tunay na Karis dahil sa dugo mula sa headbutt. Sinubukan siyang atakihin ni Lanyan, ngunit binalaan siya ni Karis at binaril niya ito sa tamang oras. Nang subukang kunin ni Karis ang kanyang baril, hinila siya ni Lanyan sa likod ng mga construction materials at nagsimula silang mag-away. Hindi sila makita ng maayos ni Ana at hindi niya alam kung sino ang babarilin. Kalaunan, isang baril ang pumutok at isa sa mga lalaki ang namatay. Lumitaw ang tunay na Karis, gayunpaman, nasugatan din siya. Tumakbo si Ana sa kanyang tabi at sinabing mahal niya ito, ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Karis at namatay sa kanyang mga bisig. Pagkatapos ay nagsimulang umulan at nahugasan ng dugo, kaya nagbago ang mukha nito sa mga mata ni Ana. Maya-maya, nagtatrabaho si Ana bilang isang guro sa Coal Island. Dahil sa maliit na populasyon, nakikilala niya ang lahat sa pamamagitan ng kanilang mga body language. Iisa lamang ang mukha na hindi nagbabago at ito ay pagmamayari ng kanyang anak na babae. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.